Kumusta mga amigo? Sa October 2 na US time magsisimula ang NBA preseason at sa October 21 naman ang opening ng regular season, kaya naman silipin natin kung sapat na ba o papalag na ba ang new 2025-26 roster ng Los Angeles Lakers. Unahin natin ang nawala sa kanila ang solid 3-and-D player na si Dorian Finney-Smith. Si Jordan Goodwin ay napunta naman sa Phoenix Suns, si Shake Milton, Trey Jemison, Alex Len at Markieff Morris ay nawala din sa Lakers. Samantalang ang nadagdag naman ay si Ado Tuero mula sa NBA draft, Chris Manon two-way contract kasama si Christian Coloco na dati na rin player ng Lakers at ang nagbabalik na si Jackson Hayes. At ang major addition ay sina DeAndre Ayton, Jake LaRavia at Marcus Smart. Ang expected starting lineup ng Lakers ay sina Luka Doncic, LeBron James, Austin Reeves, Rui Hachimura at DeAndre Ayton. Ang total production ay 101 points if mag-a-average pa rin sila gaya last season. So alam naman natin na magbabago yan, kaya assuming na ganun pa rin. Tapos ang bench naman ay sina Marcus Smart, Gabe Vincent, Jake LaRavia, Jared Vanderbilt, Jackson Hayes at isabay na natin si Dalton Knecht if mabibigyan ng playing time, kaya may total silang 23.9 points mga amigo. Again, hindi yan ang pwedeng mangyari sa actual. Nilagay lang natin ang average nila last season at ang best production ng Lakers ay kulilat last season mga amigo. So kung yan pa rin, walang magbabago sa production nila, malamang mananatiling kulilat ang bench ng Lakers. Kaya naman nararapat na gumamit ng 10 or 11 man rotation si Coach JJ Redick. Una, para ma-preserve ang energy ni LeBron James at magamit ng maayos sa playoffs at maiwasan na rin na magkaroon ng injury ang kanyang mga players. Second thing na dapat gawin nila ay baguhin ang starting lineup. Ayon sa report ng Sports Illustrated, sinasuggest na gawin starter si Marcus Smart over Rui Hachimura dahil alam naman natin ang resume ni Smart na mas matindi pagdating sa depensa. Yun ang kailangan ng Lakers kaya siya kinuha. Nanalo ng 2022 Defensive Player of the Year, although nag-decline ng konti ang kanyang laruan, pero yung duwag, energy, hustle at leadership sa depensa ay talagang andon na pwedeng magamit ng team. Bukod sa depensa, may shooting din naman at kaya mag-space ng floor at pwede rin magdala ng bola. Matindi rin si Smart dahil talagang may experience sa playoffs at nakaabot na rin sa NBA Finals. Pero para sa akin, hindi si Rui ang dapat palitan sa starting lineup kundi si Austin Reeves. Swak na swak maging perimeter defender si Smart kasama si Luka. Ang katawan kasi ni Rui ay magamit sa ilalim dahil sa size, hindi sila malulugi at magagamit din ang kanyang shooting na hindi masyadong magdedemand ng bola dahil paniguradong kay Luka at LeBron magmumula ang opensa. Bukod pa doon, madaling makakatulong si Smart kung si Luka Doncic lang ang tatargetin ng offensive player ng kalaban. Kapag andyan si Reeves, dalawa silang matatarget at walang makakatulong. Si LeBron hindi na rin masyadong naglalaro ng depensa, pero kapag sinisipag talagang malupit din. Si DeAndre Ayton sa kanyang size ay makakalaban siya sa ilalim kaya hindi masyadong problema. Kapag ginawang bench player, si Austin Reeves, tataas ang bench production ng team. Kung baga, tamang pantimpla si Reeves sa bench plus healthy naman si Jared Vanderbilt na talagang dapat mas magamit pa ito ni coach, lalo na pangbantay doon sa mga best player ng kalaban. Iba din kasi ang energy at hustle play ni Vando. Talagang magdadala ng panalo sa team. Nakakahawa ang kanyang ginagawa. Ito rin ang gusto ko kay Vando, hindi sumusuko plus magamit din ang shooting ni Jake LaRavia. Andyan pa si Gabe Vincent na hopefully mag-improve ang performance this coming season. Ang problema lang kasi kay Coach Redick, masyado siyang umasa sa kanyang starting lineup dahil sa sobrang lamya ng production ng bench. Wala silang mala TJ McConnell or Obi Toppin or Benedict Maturin sa bench o kaya naman
mala Alex Caruso. Ang roster ngayon ng Lakers ay balance at medyo bumabata na pwedeng makipagsabayan sa energy ng ibang batang team gaya ng defending champion. Pero kaya ba talagang makipagsabayan ng Lakers ngayong darating na season? Well, para sa akin, kaya naman kapag healthy, kaso ang lulupit ng team sa West. Unahin na syempre natin dyan ang OKC na intact pa rin ng team. Andyan din ang Clippers na halos ang daming all-star at veteranong mga players. Yun nga lang, doon ang problema, puro medyo maedad na at prone pa sa injury. Huwag naman sanang tamaan ng injury para maganda ang kompetisyon. Andyan din ang Denver Nuggets na palaging kalaban ng Lakers. This off-season nakuha nila si Jonas Valanciunas, Bruce Brown, Tim Hardaway Jr., DeAnthony Melton at Cam Thomas nakapalit ni Michael Porter Jr. So gumanda na ang opensa, gumanda pa ang depensa. Kaya kaabang-abang din ang Nuggets. Ang Dallas Mavericks maganda on papers if lahat healthy. Kaso si Kyrie Irving matagal pa makakabalik maglaro o baka hindi mo na paglaruin this season. Pero kaya naman ni D'Angelo Russell dalhin ang team bilang point guard. Yun nga lang, hindi siya masyadong nagamit ng Lakers dati last season. So sana magamit siya ng Dallas ngayon. Siyempre, andyan din mga amigo ang active this off-season, Houston Rockets. Imagine, nakuha nila si Kevin Durant, Dorian Finney-Smith, Clint Capella, Josh Okogie. Talagang ready ang Rockets ngayon. Gusto na magkampiyon at ang tumalo sa Lakers last playoffs, ang Minnesota Timberwolves na intact pa rin ang roster maliban sa nawala itong si Nickeil Alexander Walker. Ikaw mga amigo, saan mo ba irarank kayo ng Lakers? Well, in my honest opinion, pwedeng mga rank 4 ngayon darating na season ang Lakers. Siyempre, ilalagay pa rin natin sa unahan ang defending champion na OKC. Susunod, Rockets, Denver Nuggets at Lakers. Sunod naman ang Clippers at ang Minnesota Timberwolves.